Bakit nga ba mga kapatid na mas makapangyarihan ang militar ng Pilipinas kung ikukumpara sa militar ng China? Gayon ang China ay walang dudang mayroong napakalaking bilang ng mga sundalo at iba't ibang kagamitang pangmilitar. Walang duda kapatid na mag-iisip ka kung paano ito nangyari. Kung kaya't sa videong ito ay aalamin natin kung bakit may tuturing na ang militar ng Pilipinas ay mas makapangyarihan pa kaysa sa militar ng China. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang Chinese military na kadalasang kinikilala bilang pangalawa sa pinakamalaking hukbo sa buong mundo ay nagtataglay ng napakaraming mga sundalo, sopistikadong mga sandata at napakalaking military budget na nagiging dahilan kung bakit kinilala rin sila na mayroong kakilakilabot na presensyang militar sa buong mundo. So paano nga nagiging posible na ang militar ng Pilipinas ay mas makapangyarihan at mas mahusay kaysa sa militar ng China? Ang People's Liberation Army o PLA ng China na kinabibilangan ng Army, Navy, Air Force, Rocket Force at Strategic Support Force ay may humigit kumulang 2 milyong tauhan kung saan kasama sa bilang na ito ang parehong aktibo at reserbang puwersa. Bagaman kapatid, ang militar ng China ay nagtataglay ng malaking bilang ng mga tauhan, ngunit ang sinasabing pagkakaroon ng Pilipinas ng mas makapangyarihang puwersa ay makikita hindi lang sa dami ng mga sundalo at mga armas kundi sa iba pang mga salik. Ang pagiging epektibo sa mga kakayahan ng militar ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming military personnel ang mayroon ng isang bansa, kundi tungkol din sa mga salik na higit pa rito. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karaming kagamitan ang mayroon, kundi tungkol din sa kung gaano ito kahusay at kung gaano ito ginagamit. Ang pagsasanay ng mga sundalo at ang kalidad ng pamumuno sa pagpaplano ay sinasabing isa rin sa mga mahahalagang factors. Para masigit nating maunawaan mga kapatid kung bakit mas mahusay ang militar ng Pilipinas o mas mahusay kaysa sa militar ng China, tignan natin ang lakas ng militar ng dalawang bansa. Hindi kaila sa atin na ang militar ng China ay may kahanga-hangang hanay ng mga makabagong hardware, kabilang ang mga advanced na fighter jet, naval fleets at malaking hanay ng ground force equipment. Mayroong pinakamalawak na tank fleet ang China sa buong mundo, isang mabigat na air force na may libu-libong sasakyang panghimpapawid at isang mabilis na lumalawak na hukbong dagat na kasama ng mga aircraft carriers at nuclear submarines. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang China ang mayroong pinakamalaking navy sa mundo, ngunit ang kanilang pagkakaroon ba ng 2 milyong tauhan ng militar at advanced na mga gamit pangdigma ay sapat na upang sabihin na mas mahusay ang kanilang militar kaysa sa militar ng Pilipinas. Ang lakas ng militar mga kapatid ay kinabibilangan yan hindi lang sa dami ng mga equipment kundi pati na rin sa pagkakaroon ng matinding combat experience at ang kalidad ng mga sundalo. Ang combat experience na nakukuha sa pamamagitan ng mga totoong operasyon at pagsasanay na mayroong maayos na disiplina at pamumuno ay higit na nakakaapekto sa pagiging epektibo at katatagan ng pagpapatakbo ng militar ng isang bansa. Ngayon mga kapatid, titignan naman natin ang militar ng Pilipinas. Sa isang digmaan, ang pagiging marami ay hindi sapat upang sabihin na malakas na ang isang puwersa. Sa kabila ng pagkakaroon ng Pilipinas ng mas maliit na militar kumpara sa China, ngunit ang militar ng Pilipinas ay namumukod tangi dahil sa pagkakaroon nito ng mga top-notch na equipment, highly trained personnel at mahigpit na mga programa sa pagsasanay. Ang militar ng Pilipinas ay nakakuha ng malawak na experience sa pamamagitan ng magkasanib na pagsasanay kasama ang militar ng Amerika. Ang mga pagsasanay na ito ay nakakatulong sa tropa ng Pilipinas na mapahusay ang kanilang mga kasanayan at kaalaman at kilala rin ang mga sundalong Pilipino sa kanilang husay at dedikasyon dahil mismo sa masinsinang pagsasanay na naghahanda sa kanila sa anumang uri ng labanan. Muli, hindi ito tungkol sa mga gamit at mga sundalo. Ito ay tungkol sa estratehiya at sinasabing human element of warfare. Ang adaptability, mabilis na pag-iisip at paggawa ng mga critical na desisyon sa ilalim ng matinding pressure ay ang mga pangunahing salik ng kahandaan ng Philippine military. Bagamat kulang sa kagamitan ng AFP, ngunit ang mga gamit pandigma na iyon ay well-maintained at talagang madiskarteng ginagamit. Ang militar ng Pilipinas ay mahusay sa pag-adapt ng kapaligiran at sa pagbuo ng mga estratehiya na nagpapatindi ng kanilang lakas at nagpapaliit ng kanilang mga kahinaan. Higit pa rito, hindi rin natin dapat palampasin ang malakas na diwang Pilipino, ang kanilang katatagan at determinasyon. Ang mga katangiang ito ay tumutukoy sa isang sundalong Pinoy at talagang nakakatulong sa kanila na malampasan ang maraming mga salungatan at hamon. Kung matatandaan mga kapatid, halos 400 taon na sinakop ang Pilipinas ng mga dayuhan, kung kaya't halos 400 taon ding bihasa ang mga Pinoy sa pakikipaglaban at pakikipagdigmang gerilya laban sa mga puwersang Amerikano, Espanyol at mga Hapon.
Isa sa pinakamahalagang dahilan ng tagumpay ng mga Filipino resistance noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ang mga kakaibang pamamaraan at taktika na kanilang ginagamit. Kabilang dito ang pakikidigmang istilong gerilya na magagamit ngayon ng mga sundalo bilang malaking kalamangan. Ang mga sundalong Pinoy kapatid ay mayroon ding tinatawag na strong sense of unity, lalo na kapag nakakaharap sa mga hamon. Sila ay nagsasama-sama, sumusuporta sa isa't isa at gumagana bilang isang magkakaugnay na unit, kung kaya't napakaliwanag kung bakit ang mas maliit na puwersa tulad ng Pilipinas ay makikitang mas makapangyarihan kaysa sa puwersa ng China. Ang pakikidigma ay hindi lamang tungkol sa kagamitan at tauhan ng militar. Ito ay tungkol sa karanasan, kakayahang umangkop, magplano at mag-operate under pressure. Ang militar ng China, mga kapatid, ay hindi na nakaranas ng isang malaking conflict mula noong huling bahagi ng 20th century, kung kaya ang kanilang huling pakikipag-ugnayan ay ang Sino-Vietnamese War na nagtapos noong 1979. Mahigit 4 na dekada ng mapayapa ang China at ang kanilang militar ay mayroon lamang limitadong pagkakalantad sa isang aktwal na mga sitwasyon ng labanan. Nagsasagawa rin ang Chinese military ng mga drill at simulation, ngunit mayroong malaking agwat sa pagitan ng mga training exercise at real-world combat. Bagamat ang militar ng Pilipinas ay maaaring mas maliit at kakaunti ang mga armas kumpara sa China, ngunit nahaharap ito sa maraming panloob at panlabas na salungatan sa nakalipas na dekada, mula sa mga insurhensya hanggang sa mga alitan sa teritoryo. Ang mga sundalong Pilipino ay nagtataglay ng malawak na karanasan sa larangan ng digmaan, mula pa sa panahon ng kaharian ng Tondo hanggang sa kamakailang labanan tulad ng digmaan sa Marawi. Bukod sa mga labanan sa loob ng Pilipinas, sumama rin ang mga sundalong Pilipino sa mga digmaang ipinaglaban sa ibang bansa. Sa digmaang sibil ng Espanya, ang mga voluntaryong Pilipino ay lumaban sa magkabilang panig ng salungatan. Mahigit 1,000 voluntaryo mula sa iba't ibang bansa ang sumali sa puwersang nasyonalista. Ang Pilipinas ay nakilahok sa Korean War sa pamamagitan ng pagpapadala ng humigit kumulang 8,000 mga tropa sa Korea. Tumulong sila sa pagtatanggol sa South Korea mula sa pagsalakay ng North Korea na suportado ng China at Soviet Union. Nakibahagi rin ang mga sundalong Pilipino sa digmaang Vietnam sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga operasyong sibil at medikal, kung saan nasa 10,000 tropa mula sa Pilipinas ang nooy ipinadala sa Timog Vietnam. Ang huling labanan na nilahukan ng mga sundalong Pilipino ay noong digmaan sa Iraq. Nagpadala ang Pilipinas ng nasa 60 mga medic, engineers at iba pang tropa upang tumulong sa pagsalakay sa Iraq. Ang mga kamakailang kaganapan tulad ng Zamboanga Siege noong 2013 at ang labanan sa Marawi noong 2017 ay talaga namang sumubok sa kakayahan ng hukbong Pilipino. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!